Ang bilis talaga ng panahon, isang taon na naman ang lumipas. Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Meron akong isang pakiusap, pakinggan niyo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo ngayong Pasko, lahat ay ligtas at masaya. Gusto ko sama-sama tayo, masaya magsalo-salo this Christmas. Healthy Pilipinas, ligtas-ligtas tayo. Oh, 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 oh. Ligtas-ligtas tayo this Christmas. Ligtas-ligtas tayo. Oh, 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 oh. Isang healthy Pilipinas. Magandang araw! Good morning! Assalamualaikum! Piu Flafus! Maayong buntag! Ngayon, pag-uusapan natin ang napakahalagang bagay, ang community health nursing. I-explore natin kung ano ito, bakit ito mahalaga, ang mga benepisyo, at ang mga hamon na hinaharap ng isang community health nurse. Ibabahagi rin namin ang aming mga natutunan mula sa pakikipagsalamuha at pakikipag-usap sa mga... Yun ang isa sa mga hamon. Kaya naman, sa uulitin ko, ibabahagi namin ang aming mga natutunan mula sa pakikipagsalamuha at pakikipag-usap sa komunidad. Kaya naman, tara na't maglakbay! Dito sa Pilipinas, ang National Health Program ay nakatuon sa pagpapanatiling malusog ang mga tao, hindi lamang sa paggagamot ng mga sakit. Kumbagay, teamwork ang kailangan para dito. Tama! Ang mga nurse ay nakikipag-coordinate sa mga barangay leaders, barangay health workers, nutritionists, doktor at health educators. Ito ay para masigurong malusog ang bawat komunidad. At mahalaga ito dahil ika nga nila, prevention is better than cure. Halimbawa, alam niyo ba na ang mga community health programs ay nakatulong mabawasan ang maternal mortality rate sa Pilipinas mula 220 ay naging 110 noong 2020? Ang galing nun! Pero nagpapahiwatig pa rin ito na marami pa tayong kailangan gagawin. Ang community health nursing ay nakatuon sa pamilya at sa buong komunidad, hindi lamang sa iisang tao. Ibig sabihin, mas nakikita ng mga nurses ang mas malawak na pangangailangan ng komunidad. Ay, andyan ka na pala! Nakakahanap din sila ng paraan sa kabila ng limitadong resources. Mahirap ito, ngunit tinuturuan silang maging malikhain at maghanap ng solusyon. Bahagi rin ito ang edukasyon. Tinuturuan ng mga nurses ang mga komunidad na alagaan ang kanilang kalusugan. Halimbawa, tinuturuan ng mga nanay para sa tamang nutrisyon ng kanilang mga anak. At isa pa, ang pagtuturo kung paano ang pagtamang paghugas ng kamay para sa mga bata. At hindi lang ito tungkol sa paggamot ng mga sakit. Tungkol din ito sa paghiwas na mas mura at mas makabuti para sa lahat. Siyempre, hindi lahat ng aspeto ng public health nursing ay madali. Oo, tulad ng karamihan, chronic o communicable diseases ang kadalasang kaso, kaya mahirap i-manage lalo na kung limitado ang pasilidad. Walang fixed na oras. Madalas na nag-o-overtime ang mga nurse, lalo na kapag may emergency. Tama ka dyan, Nicole. Kaya naman itong trabahong ito ay bawal sa mga mahiyain dahil kailangan mo makipag-usap mula sa barangay leaders hanggang sa mga pamilya. Kaya naman, dapat mo talagang mahalin ang pakikipag-usap sa ibang tao. Sa kabila ng mga hamon, maganda ang kinabukasan ng community health nursing. Dahil sa teknolohiya at inobasyon, mas madali ang pag-abot sa mga liblib na lugar. Halimbawa, ang mobile health apps at telemedicine ay malaking tulong. Dahil sa matataas na kamalayan, maraming mga tao ang nagpa-participate sa mga health programs at nag-aalaga ng kanilang mga kalusugan. Ang community health nursing ang gulugod ng mas malusog na Pilipinas. Isang karera itong nagbabago para sa mga nurse at para sa mga taong kanilang tinutulungan.
salamat sa pagsama sa amin ngayon. I-comment niyo ang inyong opinion ukol sa community health nursing o ang inyong karanasan. Sama-sama natin itong abutin para sa isang malusog na komunidad at isang malusog na Pilipinas at malusog na Soxargen Region. Maraming salamat! Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Meron akong isang pagkutusa, pakuha niyo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo.